tag-ulan na po, maraming nagtatanong kung ano po ba ang magandang pintura sa ating mga bubong, lalo na't kung ito po ay yero. Ang yero po, pag ito po ay bago, yung iba po kasi nilalason to. Nalagyan ng suka o yung panlason sa yero para mawala yung galvanized coat. Ang galvanized coat kasi maganda po yan, protection po yan sa kalawang. Ang may advice ko lang po sa inyo, sa experience ko po sa pagpipinta, ang galvanized coat po, sa akin nililiha ko lang po yan ng 120. Pinagagaspan ko lang po yan at hindi ko pa nilalason. Dahil pag nilason nyo yan, doon mag-i-start na yan ay kalawangin. Tapos, marami naman po tayong nabibiling mga roof paint. Maraming klase po na pintura na pwedeng ipampinta sa bubong. Sa akin po, ang may advice ko lang ay bago po natin applyan kung anumang pintura yung i-apply nyo na pangbubong, ay lagyan nyo po muna ng epoxy primer. Yan. Kung brand ang itatanim nyo sa akin, the best na brand na epoxy primer is Gilder. Pero kung hindi available ang Gilder, basta po epoxy primer. Kung bago po ang ating yero at bago pa lang po ikakasa at hindi po siya long span, may duktungan, kalimitan pong kalawang o butas ng yero ay nag-i-start po dun sa tago. Yung magkapatong po, kung tawagin ay sanib. Nagkakaroon po ng moisture yung ilalim noon sa init at tag-ulan. Kung iisipin nyo, bakit siya mabubutas? Hindi naman siya naka-expose. Kasi po, natutulog po doon yung moisture. Then, doon nag-i-start yung kalawang, lalo't hindi naman po napinturahan. Kaya kung magpapakabit po kayo ng yero, yung corrugated na yero po, na bago ipagpatong, lihain nyo na muna ng 120, then, i-coat nyo muna ng epoxy primer at nung pinaka-pampinis nyo na pang bubong na pintura. Kalimitan po kasi pag yan ay nagawa na, although na napinturahan po natin, yung pinakaibabaw, pero yung portion na nagsanib po, hindi po ito napinturahan. Dito po nag-i-start mabulok po yan. Kaya po minsan, bakit biglang may tumutulo sa atin, samantalang kapapalit lang ng yero? Yan ang number one cause kung bakit nagkakatulo po. Dahil yung pinaduktungan pong yan, hindi nyo mapapansin dahil nasa loob. Lalo ko ang yero po natin hindi gano'ng naka-incline. Yung medyo pantay siya, hindi po yung nakaganon. Ang tendency po ng yung current po ng ulan, pag malakas po, hindi naman po kagad nakakaagos na maganda ang tubig. So kung ang hangin po ay ibinabalik yung daloy ng tubig, ang tubig po ay pumapasok po dito sa sanib o doon sa duktungan. Doon po nag-i-start ang tulo. Hindi po makikita sa ibabaw. Talagang wala po tayong makikitang butas. At kahit po yan ay na-repair nyo na, pag po mayroong tumungtong sa bubong nyo at naapakan po yon, nagbibitak na naman po yon. Kaya para po tumibay, pagka nagpagawa po kayo ng bubong, unahin nyo munang mapinturahan lahat ng yero o may nabibil ng pinturadong yero, pinturahan nyo pa rin. Mas the best po talaga, epoxy primer. Subok na po yan. Kasi kung iisipin nyo po, kung nag-start po ako magpinta way back 80s, no, 70, 80, 90s, nagpipinta na po ako, ang epoxy primer hanggang ngayon po ay pinagkakatiwalaan pa rin. Ika nga po sa mga sasakyan, sa atin po, Toyota. Dito po sa pintura, epoxy primer. Kahit marami na pong nauso na iba't ibang klaseng primer o brand ng pintura, pero hindi po nawala ang epoxy primer. Ako po ay old school painter na, 40 years na nagpipinta. Ang epoxy primer ay hindi po nawawala hanggang ngayon. Marami na pong klase ng pintura na hindi na po nakikilala dahil sa mga naglalabasan pong bago. So kaya advice ko muli, kung magpipinta po kayo ng yero, lalit bago, huwag nyo pong ipalalason o lalasunin o lalagyan ng suka. Lihain nyo lang po, gasgasin nyo lang po. Sayang po kasi yung galvanized coat.
proteksyon po yung sa kalawang. Kaya nakita niyo po yung mga bagong yero, matagal kalawangin. Kahit hindi pinintahan. So lalo na kung yan ay ginasgas nyo lang po at in-apply nyo po na epoxy primer, then pinatungan nyo po ng pinaka-final kung anong pinturang pangbubong ang inyong gagamitin. Maaari nga mga 2 patong po ng epoxy primer bago nyo applyan ng pampinis na pinturang pambubong. Iba po ang tibay noon. Pati yung duktungan po, huwag nyo pong kalilimutan bago nyo ipakasa ang yero, papinturahan nyo na. Kasi pag yan po ay naikabit na, yung portion ng sanib sa ilalim ay hindi po napinturahan. Yun po ang number 1, unang-unang nabubulok po yung loob. Doon po nag-i-start. Kaya minsan pag may pinarepair kayo, pinapanik kayo, ay hindi pa rin nasosolve yung tulo. Kasi hindi po talaga siya makikita. Nasa loob po siya. Makikita nyo lang yan pag inangat nyo po yung yerong nakapatong. Yan po. Doon naman sa mga lumang yero, ganun din po ang gawin nyo. Wala pong pagkakaiba doon sa lumang yero, gamitan nyo rin po ng epoxy primer. Palihan nyo muna, kung may kalawang po ito, palagay nyo po ng rust converter. Bago nyo pahugasan, lihain, para lumabas po yung ulit na pagkametal niya. Huwag nyo pong papatungan na ito ay may kalawang, useless din po. Dahil nga yung moist po ang nagpapakalawang sa mga yero. Dumako naman po tayo sa mga ating gate, mga grills. Ano nga po ba ang the best na pintura sa ating mga gate, grills? Ganon din po, magtiwala lang po kayo sa epoxy primer. Siya po yung unang-una nyong i-apply, epoxy primer. Basta linisin nyo lang pong maigi, lihain, masilyahan yung mga dapat masilyahan, then lagyan po ng epoxy primer. Kumari nga po yung duktungan ay epoxy A and B ang ilagay po natin para mas magibay. Kasi ang epoxy primer, ibat po talaga ang tibay. Then, i-apply na lang po natin na pampinis, lalo sa mga gate, ay mga quick drying enamel na gawa po ng Boysen. Imagine niyo po ang Boysen, nag-start po ako magpinta. Boysen na po yan. Dati 2 po silang sikat na magkalaban nung araw, nag-start ako magpinta, Boysen and Dutch Boy. So, ang Boysen is patuloy pa rin ngayon. Ibig sabihin, maganda po talaga ang product na ito. Then, may mga lumabas na po mga bago ngayon na atin din nasubukan. Wala naman pong problema ho doon. Pero basta sa akin, nire-recommend ko to dahil matagal ko na po itong nasubukan. At hanggang ngayon po, ay patuloy ko pa rin pong itong ginagamit. Sa pag-apply po na epoxy primer, lihain ng konti. Then, kung kinakailangan, doblehin yung epoxy primer dahil nasa labas, exposed po sa ulan at araw. Iba po yung makapalang primer. Then, applyin po natin ito ng quick dry enamel, la Boysen, o kung anumang brand ang gusto nyo. At least mga 2 o hanggang 3 patong na quick drying enamel. Para may protection po sa ulan. Kahit pa paano itatagal po. Hindi naman po natin masasabi na pagkapinta hindi na po ito kakalawangin. Hindi po, kakalawangin pa rin po yan. Pero imbis na masira to ng gantong panahon lang, tumagal pa. So, ayun po. Kaya, itong mga nabanggit ko po sa inyo, sa mga brand, bahala na po kayo. Basta sa akin lang po, yung mga brand na nabanggit ko, yung Gilder, para sa epoxy primer, at Boysen, para sa quick drying enamel. Para sa akin po yan, ay the best. Hanggang ngayon po, ginagamit pa rin po yan ng mga datihang pintor o kahit mga baguhang pintor. Sana po ay makatulong itong video ko pong ito at kung may mga katanungan pa po kayo, magtanong lang po kayo, mag-comment lang po kayo. So hanggang dito lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.